beloved Boss Mike Cervera. Sok, mga kababayan, ipasok na kagad natin. Ano ba ito, Boss Mike? Itong para bang tila nagkakaroon na ng alitan ang kampo ni Pangulong Bongbong at tila ba kaalitan ang kampo naman ng kanyang pinsan. Wala pong iba kung hindi si Speaker Romualdez. Ano? Eto na, Maring pasok. kinontra ni Executive Secretary Lucas Yan ho yun Bersamin ang paratang ng ilang miyembro ng Kongreso Nako. na nililihis lang umano ng executive branch ang issue sa corruption at mga failures nito. Nako. Ayon kay Bersamin, Nauna pala ang Kongresong bumanat sa palasyo. Nauna ho mga kababayan ng Kongreso na bumanat kung ganon. hindi ito tolerate ng miyembro ng gabinete ang anumang paninira sa integridad at reputasyon ng executive branch at anumang hakbang para maapektuhan ng pamumulitika ang budget process. Correct. Nananatilian niya ang ginagawa nilang investigasyon sa anumang uri ng korupsyon at nananawagan sa Kamara na maging accountable at linisin muna ang kanilang Nako, ang kanilang hanay. Tapos mga kababayan, nagkaroon ho neto, mga kababayan, sabi rito, flood control scandal sparks, sabi naman ng Bilyonaryo News. Flood control scandal sparks. Marcos Romualdez war. Nako, grabe mga kababayan. Bersamin swings hard. Tells congressman to admit their own corruption. Putik na, no? Tindi, mga kababayan. Talagang niyanig ni Bersamin ng Kongreso, no? Kita nyo, mga kababayan, tells congressmen to admit, tanggapin nyo na raw, their own corruption, yung inyong sarili. Nako, grabe ito. In the budget mess. Nako, grabe. Clean your house first. Sabi sa Tagalog, Boss Mike, ano yan? Eto, para sa kaliwanagan ng mas marami. Tagalog, pasok. Oo. Eto na. Ang iskandalo sa pagkontrol sa baha ay pag-uudyok sa digmaang Marcos Romualdez. Malakas ang pag-indayog ni Bersamin. Nako, ibig sabihin ng pang-indayog, mga kababayan, pag-alog niya dito sa may Kongreso. Sinabihan ang mga kongresista na aminin ang kanilang sariling katiwalian. Nako, putik na yung mga kababayan. Yanig, mga kababayan. Sabihin ba naman ni Lucas Bersamin, Executive Secretary ni Pangulo ano ang sinabi? Ni Bersamin, sinabihan ang mga kongresista, na aminin ang kanilang sariling katiwalian sa gulo sa budget. Maglinis ka muna ng bahay. Nako, putik na yan. Mga kababayan, sana'y wag naman umabot na ang Pangulo at Speaker ay silang magbanatan, Tulad ho ngayon ng mga lumalabas sa mga balita na tila ba parang lalong sinisindihan. Sinisindihan para sumiklab ang apoy. Ano po? Una dyan, syempre, oo nga naman, matutuwa ang mga DDS kapag nakita na nila na nagsasabong itong magpinsan, mga kababayan. Kaya lang nga, syempre, mga kababayan ko, kung talagang sa investigasyon naman ni Pangulo, lalabas na maraming mga kongresista ang magiging sangkot, talagang kailangan ng kalusin din, Tuwang-tuwa sila, boss. Ganon talaga, nog-nog Di ba, Mother Tess? Elena Briones, Ay Morena. Ano ba magagawa natin doon? Why nag-aaway na ba ang magpinsan? Hindi pa naman. Wag sanang umabot. Kaya lang nga, mga kababayan, itong mga nagsisindi, para bang tila nag-uudyok na imbis na, mga kababayan, magkaroon, mga kababayan, ng pag-ayos, baka mauwi sa
hindi maganda, ano? Wag naman sana, no? Oo. Sabi ni Marites Musni, tama, aminin mo na, Romualdez. Oh, man up. Oh. Ha, tama na. Ha? Tama na laruan. Oh. Mukhang maraming alam to si Marites Musni, ano. Ha, BBM ako. Sara, hindi totoo. Oh, sana hindi totoo. Oo. Sana nga, ano, wag naman. Oh. Chris Jeronimo. Oh, mga kababayan, yan na ho yung mga lumalabas ho ngayon. Oh. Tingnan yung mga balita ng mga, ayan, Bilyonaryo News. Kita nyo, flood control scandal sparks. Marcos Romualdez war. Kita nyo, parang gusto pa lalo nilang, silaban ng gasolina, no? Para ho, mga kababayan, lalong magsabong yung dalawa, no? Ha, mga kababayan ko. Nako, oo, ay, ganda ng color ng hoodie ko. Anak ko ba, luman-luma na ito? Aba, alam nyo, itong damit ko na to, mga kababayan ko, alam nyo kung ilang taon na to, siguro ho, abay, mga 3 dekada na ho. Oo, itong damit ko, mga 3 dekada na to. Baka hindi nyo lang ho alam, ano. Kaya lang ho si Jen Angeles, inayos yung damitan ko. Dahil ho talagang mga nakabaol, mga nakamaleta, nandun lang sa loob. O kaya inorganize niya. Sabi niya, ang dami mong damit, bili ka ng bili. Tapos hindi mo naman na isusuot. Sa eka. Kaya yun, mga kababayan, no? Yung 2 kwarto dito sa bahay, abay ginawa niya hong closet ko. Oo, para sa akin lang daw ho yun. Yan, mga kababayan, no? Natuto lang ako sa iyo. Wag mo akong idamay, Marites Musni. Sinusundan ko lang yung mga sinasabi nyo rito. Yan, no? Sabi ni Jinggoy, ugly tactics to destroy the cousins PBBM and Congressman Martin Romualdez. Mga kababayan, antindi. Yan. Ano ho masasabi nyo dyan, mga kababayan ko? Nakakalungkot man, naisipin na baka dumating yung pagkakataon na sila na ho yung mag-away na dalawa. Abay, wag naman sana, no? Speaker, kausapin mo, pisa mo! Pangulong Bongbong, mag-uusap kayong dalawa, magtawagan kayo. Tingnan nyo, yung inyong kampo, hindi na maganda, no? Abay, talagang, syempre kapag kabinira naman ng, executive branch ni Pangulong Bongbong Marcos na pinamumunuan niya, abay, baka langan naman na hindi pumalag yung mga nandiyan mga kasama niya, di ba? Syempre, eto namang mga kongresista na nasasadlak ngayon, si Chris Jeronimo, merong binigay na pangkape daw. Nako, makakapag Starbucks ako mamaya nito. Di po ba, mga kababayan? Dapat lang na sila ang magresolba netong mga usapin na hindi na maganda ang nangyayari talaga. Nagkakalikha ito, mga kababayan, lumilikha ng pagkaka hindi unawaan ng mga taong mga sumusuporta sa inyo. Wag naman sanang umabot, mga kababayan, basta tayo dito solid, ano? Sabi rito, Mike Cervera, pa-Cambodia, si Pangulong Bongbong Marcos, susunod ho kami sa Martes, ano? Sa Martes, nandoon ho kami. Nandun kami sa Thailand. Yan, mga kababayan ko. Wala eh. Buti pa ho ang mga taga-ibang bansa, si Pangulong Bongbong Marcos nire-respeto at talaga namang mataas ang pagtingin, ano? Pero dito sa ating bansa may mga hinayupak ng tulad ng mga Duterte. Walang ibang ginawa kung hindi bastusin ng Pangulo eh. Ngayon ho sa Cambodia, mga kababayan, naglalakihang mga litrato sa lahat ng kanto at sulok. Ng Cambodia, makikita nyo ang mga muka ng ating First Lady at ni Pangulo. Di po ba? Dito ho, mga kababayan ang makikita nyo, yung mga swail. Yung pong mga tao nila Duterte na walang ginawa kundi mga insulto, mambastos kay Pangulo. Di ba? Di ba? Yan yun Mga kababayan, tingnan nyo ho. Tingnan nyo. Ayan, nakikita nyo ho ba yan, mga kababayan, Sa Cambodia yan, mga kababayan, si First Lady, ang laki-laki ng tarpaulin, mga kababayan, Tingnan nyo ho, yan ho yung taga Cambodia, leader, si Pangulo,
nando doon sa kaliwa. Oh, nasa kanan naman si First Lady at nasa gitna naman itong pinuno ng Cambodia. At talaga namang mga kababayan, lahat ng kantot sulok makikita ninyo ang bandila ng Pilipinas. Ang mukha ni Pangulo at ni First Lady. Mga kababayan mataas ang pagtingin ng mga taga-Cambodia kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ho, kanyo? Tanong nyo sa akin. Bakit? Kasi ho mga kababayan, isa pa hong tinitignan nila si Apo Lakay. Oo. Sa mga hindi nakakaalam, si Apo Lakay, mga kababayan, ay nirespeto ng halos buong mundo. Ano? Nirespeto ng halos buong mundo. Sino? Si Pangulong Apo Lakay, Ferdinand Marcos Sr. Oh, di po ba? Si Digong. Wala mga kababayan, ayun, binabasto sa Netherlands. Ano sabi? Wag na kayo Limitahan nyo na yung mga rarally nyo rito. Pati yung pakikipag-usap kay Digong. Naku, wala. Nga. Wala na kulang na lang mga kababayan. Bitayin na si Digong sa Netherlands Sa totoo lang, sa buwisit ng mga tao doon. Naaabala na yung mga yung nakapaligid po doon sa ICC, mga residential, residential hindi ho commercial Residential po yun. Yung mga nakapaligid doon. Naabala na yung mga tao doon. Ang kakapal kasi ng mga mukha ng mga kampo ni Duterte. Hindi man lang makahalata na nakakaabala na sila Ano po? Mahiya naman kayo. Yan ang usong salita ngayon. Mahiya naman kayo. Kaya lang mga makakapal na ang mga mukha ng mga yan. Samantalang si Pangulo pinupuri. Mataas ang tingin, mga kababayan. Ano? Bakit? Siyempre, anak ni Apo Lakay yan Yan galing Taas. Ang laki ng billboard na yan, mga kababayan. At may mga maliliit pa na mga litrato si Pangulong Bongbong Marcos sa bawat kanto at sulok ng Cambodia. Maliit lang Cambodia Grabe mga kababayan Uy. Di ba? Daming Pilipino diyan, Boss Mike. Mahal nila ang Pilipino po. Sabi ni Elena Nandyan din si sino to? Si Rankel. Si Maria ba? Si Maria. Nandyan nagninegosyo. Ang alam lang magpayaman ng mga lintik na yan. Kaya nga mga hinayupak, sinira lang ni Humbalyena ang image ng mga Pilipino. Kaya sila lahat, hindi lang si Humbakla. Hindi lang si Humbakla. Lahat sila dyan. Ang pamilya ng mga Duterte ang nagbibigay ng kahihiyan sa ating mga Pilipino. Nadadamay tayo Sabi nga nung kaibigan ko doon na may bahay, mga kababayan Sabi niya, Boss Mike, nakakahiya na yung mga kababayan natin dito. Yung mga kapitbahay ko nadadamay na ako. Kita nyo yung mga taong matitino dyan nadadamay na dahil sa inyo. Kita nyo, ang tingin nila, kada Pilipino katulad ng mga bobo ron hindi naman marami pa rin mga taong matitino na katulad natin. Di ba? Yan, retired DDS. Hello, Boss Mike, first time ko mag-comment. Silent viewer po ako. Araw-araw. Kitang pinapanood. Nako, thank you naman. Di ba? Lalo na yung BP nyo. BP nyo talaga, parang hindi mo BP di ba? Ay, nako. Humbantot ng mga DDS. Sabi naman nito ni Pakdis. Wala. Wala na Nakakahiya na Josephine Mauricio, Alicia Duran, Darrell Bautista. Yung ginagawa ng mga kababayan natin doon sa ICC, ang kakapal ng mga mukha. Di po ba? So yan, mga kababayan. At eto na nga. Naku, mga kababayan ko. Bibilisan ko lang ano masasabi nyo dyan? Moonbee. Ano masasabi nyo na, kung sakali lang, may tanong lang ako mga kababayan. May tanong lang ako. Kung sakali, slap chick,
Mga kababayan makinig kayo, Myra Domingo dekada na ang DPWH corruption. 12 years ni Gloria. Walang napagawang tulay o anumang ospital. Same with the other past president. Buti alam mo. Kay Sin, eto. Tanong ko lang, Oo, makinig ho kayo, Sing ano to? Oo. Sing Coronado. Eto, makinig kayo. What if ho na mag-away na ho, itong magpinsan, mga kababayan ko, hindi naman natin hinihiling what if lang, what if kung dumating nga yung pagkakataon na yon. Mananatili po ba ang inyong suporta kay Pangulong Bongbong? O makikisimpatya ho kayo kay Speaker? Dalawa lang naman ho yan, mga kababayan Di po ba? Ako mga kababayan, talagang Marcos loyalist po ako di po ba? Sorry sana, dalangin natin, wag sana. Pero kung sakasakali, mga kababayan, na mangyari yon, ay hindi ko po iiwan ang Pangulong Bongbong. Ulitin ko lang kaya po tayo bumalik dito sa pagbablog, social media, effort dito ay dahil po sa pagsupport at pagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos dahil tinuturing ko po na bayani yung tatay. Para sa akin po kasi bayani talaga si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kahit anong sabihin nyo na. Sabihin nyo na sarado utak ko. Yun yung nakagisnan ko Yun yung nakita ng mga mata ko Yun yung naramdaman namin masisisi nyo ba ako? Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi, may maraming nagawang kasalanan yan noong panahon niya, batas militar, etc. Teka muna, wala nga kayong napapatunayan pa. Kung meron man, mas malala pa yung mga sumunod sa kanya. Di ba, mga kababayan? Mas malala pa yung mga sumunod sa kanya. Eto nga lang kay Digong Tignan ninyo, napakaraming pinatay Di ba? Yun, mga kababayan. Sana'y maintindihan nyo at maunawaan nyo yung aking pinanggagalingan na mananatili ako sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Opo, yun lang po yun. Pagkatapos niya, sabi ko nga bahala na si Batman. Di po ba, mga kababayan? Yung iba dyan, mga kababayan may nagsasabi pa hindi. Ayaw ko na dyan kay Bongbong Marcos. Doon na lang ako, loyal sa tatay. Loyal sa tatay, patay na yun. Wala nang magagawa. Di po ba? Sing Coronado, thank you naman. Di ba? Wala na yun. Dito na tayo sa mga buhay. Ano po? Dito tayo sa mga buhay sumuporta dahil sila ang mga nangangailangan at sila yung makakaramdam ng ating pagmamahal. Ganon. Di po ba? Yun Our beloved Boss Mike Cervera.